ulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga layuhan. Ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kampi-kampi Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, daan lang sa legal. Daan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Kumusta yung kalusugan niya? Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niyo about it? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. And then, pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya, kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na nangingigaw po ng asylum si former President Duterte sa China, and what was denied by? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad din po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections. Nandyan yung taong bayan at lumalakas yung black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before, during the campaign, tungkol dito sa ganitong issue na to? Kung did you ask President Marcos, meron bang promise for him not to turn over former president? Yes. We did not discuss anything about Pero were there discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos, except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC. We'll release that letter. And how are you feeling, ma'am? How are you feeling? Sino ba kasama niyo sa plane? Ako hindi ko alam. Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, nasa labas. Kasama si Kitty, o hindi nakasama? Nandoon si Kitty sa labas. Yes. And Common Law 5 nasa labas din? Yes, si Hanilet nandoon din. Okay. Ma'am, how are So you sino po feeling, yung tatlo, ma'am, nakasama? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Pero as Vice President, ako. as Vice President, hindi ka pinapayagan mo pa. So parang hindi mo nagagawa yung supportive power here. Wala tayong magawa kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal
na mga order, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng legal orders. That's what they did with Yusek Zalaika Lopez. So it's not surprising that it is happening. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, idinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo, ma'am, baka kayo na po ang next na puntirin after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na, ma'am. Anong handa? Kumbaga handa na harapin, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Parang pinapalayo ko ba niya sa kumbaga sa circle na kumbaga wag ka na idamay ng pamumulitika? Hindi. Kasi ano kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Na silang mag-asawa or kaming mag-ama. Hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya Okay. never kami nagsasabay sa mga airplane. Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na kasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na Private. Politiko, ma'am. ginagawa nila talaga. Okay. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am, sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Attorney Torion at Attorney Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi ko pa nakausap si Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Torion. So, ang nakakausap ko si Attorney Delgra, Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Attorney Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, una-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Duterte, paano natin siya mapagaling ng food. Yan lang muna yung asikasuhin niya. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng Mini Bulabo. Ma'am, sabi nila, ma'am, may sinabi si Attorney Trixie Angeles, ngayon lang po, ma'am, after po na maisakay sa chartered Lear jet si PRRD. Ang sabi niya po, kapag umalis itong eroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po reaction, ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako maka-comment sa kung ano nasabi ni Attorney Priest. Pero sinusuportahan niyo po ito, ma'am? Hindi ko yan, hindi yan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas si President Rodrigo Duterte. So tulungan ninyong ng taong bayan, tulungan ninyo kami mag-isip kung paano natin yan magawa na hindi siya umalis. Sabi po ni Attorney Delgra, Wait lang muna, wait. makita kayo
nakakagulat yung ganyan na klase na pagtitipid. Senior citizens na ngayon kung ano nangyari. Matindi daw talaga ang pagtitipid. Oppression, abuse, and greed, sabi ng mga nakakatipid. Pero ma'am, kumpiyansa kayo na hindi makakalipad ang eroplano. Wala akong confidence sa kahit ano ngayon, sir, kasi nakikita nga natin kahit ang ating officers, sumusunod sila sa mga illegal orders. So, kahit ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan ng development projects, ang nangyari sa PhilHealth, ang nangyari sa ngayon na tila ba we are stagnant, hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo, walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa nangyayari. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, impeachment. Ma'am, pahabol, nakausap niyo po si President, si PBBM, ma'am? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Ramos. There's no talking to someone. Follow on with this. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ay, cellphone pa natin. Hindi, nandito pala kayo. Ayan na si may yes. Pa-interview. Wala lagi. Dito pa sa Agnet. Ang dala ko ng